Go. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa mga estratehiya ng pagtuturo ng panitikan. Dito ay malalaman natin kung ano-ano ang pwede natin gamitin ng mga estratehiya sa pagtuturo ng panitikan. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mapanuri at malikhaing pag-iisip sa pamamagitan ng kwentong bayan, tula, talumpati, alamat at anekdota. Pero bago tayo magsimula ay aalamin muna natin ang mga layunin sa alamin na ito. Una ay matukoy at mailarawan ang iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng limang anyo ng panitikan, kwentong bayan, dula, talumpati, alamat at anekdota ayon sa pitutuwang curriculum ng DepEd. Pangalawa ay maunawaan ang koneksyon ng bawat estratehiya sa pagpapaunlad ng mapanuri at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral sa iba't ibang antas ng pag-aaral. Pangatlo ay maipaliwanag ang mga natatanging katangian, layunin at halimbawa ng bawat anyo ng panitikan upang mas malalim na maintindihan ang kahalagahan nito sa edukasyon. Pang-apat ay mailapat ang angkop na estratehiya sa tunay na sitwasyon sa silid-aralan na naaayon sa kakayahan, interes at pangangailangan ng bawat mag-aaral. Ngayon ay aalamin natin Sige, go. Ngayon ay aalamin natin ang mapanuri at malikhaing pag-iisip. Pwede bang pakibasa, Fernandez? Mapanuring pag-iisip. Ang mapanuring pag-iisip ay ang aktibong proseso ng pagsusuri, pagtatasa, Okay lang. at pagbibigay kahulugan sa impormasyon ayon kay Paul at Adler 2006. Ang isang mapanuring mag-iisip ay nagtatanong, naghahanap ng ebidensya at hindi basta tumatanggap ng mga pahayag ng walang pagsusuri. Sa larangang panitikan, ito ay lumalabas sa pagtatasa ng mga tauhan, pagkilala sa mensahe ng may akda at paghahambing ng iba't ibang perspektibo. Sa madaling salita, ang mapanuring pag-iisip dito ang mga mag-aaral ay hindi lang sila nagbabasa. Sila ay hinihikayat na magtanong at suriin ang isang akda upang mas maintindihan nila ang kwento. Ang malikhaing pag-iisip naman ay ang kakayahang lumikha ng mga bagong idea, koneksyon at solusyon na natangi at kapakipagkakabang ayon kay Torrance noong 1966. Ito ay nasusukat sa
sinasagula nila o ginagawang palabas upang ipahayag nila ang kanilang sariling damdamin o sa damdamin ng tauhan at mga sitwasyon. Hindi ito simpleng kwento lamang, kundi ito ay may tauhan, mga dialogo at mga aksyon. Ang layunin nito sa pagtuturo ay mapaunlad ang kakayahan sa dialogo at oral expression. Pangalawa ay mapalakas ang mga empatsya at pag-unawa sa iba pang perspektibo. At pangatlo ay mapabuti ang mga kooperasyon at teamwork sa klase. Kasi nga, nagbabakangan sila ng mga. Ngayon naman ay aalamin natin yung mga estratehiya na ginagamit sa nila. Una ay ang role-playing. Dito ay ang role-playing, ito ay isang estratehiya na kung saan ginagampanan ng mga mag-aaral ng mga papel ng iba't ibang tauhan sa isang sitwasyon o senaryo mula sa nila. Dito ay nagpapasya sila sa kanilang sarili kung paano nga matutugon ang kanilang karakter batay sa kaalaman nila tungkol sa personalidad at motibasyon ng tauhan. Ito ay nagpapaunlad ng empatsya at kakayahang magpagkalistasan. Alam niyo na kung ano yung role-playing. Dito yung mga mag-aaral ay pumipili ng isang karakter at gagayahin niya ito. Mga hakbang na pwedeng gawin ay una ay basahin at pag-aralan ang mula o sitwasyon ng kwento. Pangalawa ay magbigay ng mga papel at hayaang piliin ng mga mag-aaral kung ano ang gusto nila karakter. Pangatlo ay bigyan ng oras para sa paghahanda at pag-brainstorming nila kung ano yung gagawin nila. Pang-apat ay isagawa ang roleplay pagkatapos ay talakayin ito kung ano patungkol na kung saan napapatungkol ang pinadagdag tayo. Yung role-playing naman ay dito sumusulat ang mga karakter lang kung ano yung mga sasabihin nila sa kwento at i-roleplay nila ito. So, mga hakbang na pwede nila gawin ay pumili lamang sila ng tema o kwentong gagawin nila. Pangalawa ay tanungin ang mga tauhan kung sino-sino at yung mga setting o yung kung saan nila ito i-roleplay at ang bangkay ng kwento. Pangatlo ay isulat ang dialogo at mga stage direction. Pang-apat ay ipresenta ito sa klase. Hot seat. Ang hot seat naman, ito yung ang mga estudyante ay pupunta dito sa harap at uupo. At pagkatapos ay, for example, ako si Maria Clara. Pagkatapos ay magtatanong ang mga estudyante kung ano nga ba ang nararamdaman mo kay Ibarra. Pagkatapos ay, i-apply mo ang kanang karakter ni Katumar ka, boy abunda ba to? Pati nga to? Oo, Yan na. karakter ni Maria Clara. Walang ikaw dyan si Maria Clara ba? Motubag ka sa unsa may napili mo as Maria Clara. Mahakbang. Ang tablo naman, alam naman natin kung ano Isang yung tarang tablo. nila. Ang tablo ito ay isang estratehiya na kung saan ang mag-aaral ay naglilikha ng mga isang frozen picture. Motikig lang. Ito ay isang frozen picture o hindi sila gumagamit ng salita. Hindi sila gumagalaw. Ang eksena lamang ang kanilang I-froze picture. Like, pinaka-important na kuan, sitwasyon. Kailangan nilang piliin ang Makabulong. pinakamaguluhang sandali sa kwento at ipakita ito ng walang salita. Kailangan ay sa action lamang, hindi sila gumagamit ng mga salita. Drama circle. Ang drama circle ito ay isang estratehiya ng post-performance reflection, kung saan nagtitipon ang buong klase pagkatapos ng laratong aktibidad upang talakayin ang mga temang lumalabas sa dula. Ang guro ay gumagabay sa talakayan sa pamamagitan ng mga katanungan at papalalim ng pag-unawa sa mga mensahe at moral na issue ng dula. So, ang drama circle, ito rin yung mga estudyante ng performance circle. Dito nila ito bahagi yung mga sarili nilang opinion tungkol sa dula
Isang eksena o sitwasyon pagkatapos ay itatangkalagan ng estudyante. Hindi na nila need na kuan pa sila Memorize a script. maghimong script or maghimong script or mag-practice dito. Like, on the spot jud siya ba? Next. Ngayon, ano nga ba ang talumpati? Ang talumpati o sa English o speech o oratorio, ito ay isang formal na pakayag na binibigay sa harap ng maraming tao upang magbigay ng impormasyon, manghikayat ng mga tao o magbigay inspirasyon nito. Ito ay isang maingat at taknong uri ng komunikasyon na gumagamit ng wika, tono at kilos upang maihatid ang mensahe ng epektibo. Halimbawa, yung mga tula. Ayon sa DepEd, Tito 12 curriculum noong 2,000 Siyam. sa Siyam, yung anim, Oh, 16 mo din ay. ang pagtuturo, ang talumpati ay Abinaugnay. nagpapaulan na kakayahang makipagtalastasan ng may kumpiyansa, malinaw at may layon. Ang layunin naman ito sa pagtuturo ay mapaulan ang kakayahan sa oral at written communication. Pangalawa ay mapalakas ang kumpiyansa sa pagsasalita sa publiko. Pangatlo ay mapaulan ang kakayahang manghikayat at magpakayag ng sarili ng idea o opinion. Ang mga strategiya na ginagamit sa talumpati ay una, ang debate o ang formal na pagtatalo. Ang debate ito ay isang strategiya na kung saan ang dalawang grupo ng mga mag-aaral ay nagtatalo para sa makasalungat ng posisyon tungkol sa isang paksa. So dito sila magtutunggali. Depende sa paksa na gagamitin nila o sa teacher kung ano yung paksa. Ang bawat grupo ay kailangan maghanda ng matibay ng mga argumento at ebidensya upang suportahan ang kanilang posisyon at dapat din maging handa sa pagtugon sa mga argumento na ibigay ng kalaan. Ito ay nagpapangunan din ng mapanulit pag-iisip at oral communication. So, ang mga hakbang na ang impromptu speech. So, ang impromptu speech, ito ay isang strategiya na kung saan ang mga mag-aaral ay binibigyan ng isang paksa lamang at ilang minuto lamang upang maghanda ng maikling talumpati. So, wala na itong script. Ito, wala na silang binabasa. Ito ay nagpapaunlad ng kakayahang mag-isip ng mabilis, mag-organisa ng mga idea nila sa maikling panahon at magsalita ng malinaw at may kumpiyansa kahit walang sapat na paghahanda. So, ito ay on the spot din. Ang peer evaluation ito ay isang strategiya na kung saan ang mag-aaral ay nagsusuri at nagbibigay ng puna sa talumpati ng kanilang mga kamag-aral. So, ang peer evaluation, ang mga mag-aaral na ang mag-score sa'yo. Gamit ang rubric o checklist. Ito ay itinatasan nila ang mga nilalaman, yung mga organisasyon, yung wika na sinasabi nila, yung tono at kilos ng tagapagsalita. Mga hakbang na pwede nilang gawin. Malawain sa gawa ang talumpati ng bawat mag-aaral. So, mag-presenta dito sila isa-isa. Pangatlo ay puna ng bawat mag-aaral ng evaluation report kung ano yung nakalagay doon. Pang-apat, ibahagi ang puna ng may respeto at konstruktibong paraan. Kung ano yung Hapit na, day. Bahan na lang. ang speech tour o ang pagkating pagbigkas. Ang speech tour ay isang strategiya kung saan ang isang grupo ng mga mag-aaral ay nagbibigay ng isang tulang upang magpati ng sama-sama. Katulad na lang yung mga tour sa simbahan, di ba mas maganda sila pakinggan kapag Sabay-sabay. sabay-sabay silang kumakanta. At iba-iba din yan yung tono at takas ng kanilang boses. Dili. Sabayang pagpigkas. Halimbawa, yung sabayang pagbigkas, di ba mas maganda sila pakinggan kapag sabay-sabay ang kanilang pagbigkas. Panglima ay ang oratorical fantasy simulation.
isang maliit na oratorical competition. Ito ang mga mag-aaral ay magsusulat ng kanilang sariling talumpati mismo batay sa isang tema at pagkatapos ay magtatanghal ito sa harap ng mga jurado. So, ilan ang own na tudaan ilan kung ano, hindi sila Magkuha lang. sa Google or kukuha. Ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang alamat. Ang alamat sa English ay legend. Ito ay isang uri ng kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga tao, lugar, hayop, halaman o likas na kababalaghan sa pamamagitan ng malikain sa lahisay. Ito ay isa sa pinakamayamang anyo ng panitikang Pilipino. So ang alamat dito ay nagpapaliwanag lamang kung saan nagmula ang mga tao, lugar, hayop, halaman o kung ano pang mga likas na yaman. Ayon naman kay Gonzales noong 1998, ang mga alamat ay nagsisilbi ring kasaysayan ng kultura ng bawat pangkat etniko dito sa Pilipinas. At ang pag-aaral nito ay nagbibigay ng mas malalim ng pagkaunawa sa pagkakakilala ng mga Pilipino, katulad ng sa Mayon saan ito nagmula. Ang layunin naman ito sa pagtuturo ay mapaunlad ang pag-unawa sa kasaysayan ng kulturang Pilipino. Pangalawa ay mapalakas ang kakayahan sa pagsusuri ng pinanggalingan ng mga bagay-bagay. Pangatlo ay mapakigaya ng mga mag-aaral na lumikha ng sarili nilang alamat. Gaya ng alamat ng Biblia, yung Juan Tamad. So dito sa KWL chart, ang KWL chart ito ay isang pre-during pause. During pause reading is strategy na ginagamit upang ma-activate ang prior knowledge ng mga mag-aaral bago basahin ang isang alamat. Bago nila basahin ang isang alamat ay isusulat muna nila ito kung ano ang kanilang naiintindihan at kung ano pa yung mga pwede Gusto nilang malaman at kung ano ang kanilang matutunan. katutunan sa isang kwento pagkatapos nila basahin. Naintindihan niyo ba, class? Yes. Ang picture walk naman ay isang pre-reading strategy din, na kung saan tinitingnan ng mga mag-aaral ang mga larawan o ilustrasyon sa alamat bago ito basahin. So parang Storybook. ilan itong hulaan nila kung ano yung nasa larawan. Batay sa mga larawang nakita, hulaan nila ang nilalaman ng kwento. Ito ay nagpapaunlad rin ng kakayahang mag-predict at nagpapalaki rin ng interest ng mga mag-aaral na matuklasan ang alamat. Na mga habang na pwede nilang gawin. Una ay ipakita ang larawan at ilustrasyon ng alamat. Pangalawa ay tanungin ang mga estudyante kung ano sa palagay mo ang mangyayari sa kwento at saan ito nagaganap. Pangatlo ay hayaang mahulaan at pagpaliwanag ng mga mag-aaral kung tungkol saan ba ang larawang ito. Pang-apat ay basahin ang alamat at tingnan kung tama ba ang kanilang ito. Ang story mapping naman o pagmamapa ng kwento. Ito ay isang visual na strategiya na kung saan ginagamit ng mga mag-aaral ang isang graphic organizer o ito upang tukuyin at i-organisa ang mga mahalagang bahagi ng alamat gaya ng kung ano ang paksa, sino ang nagsulat, yung mga karakter, at kung ano yung mga setting, Tagpuan, kung problema. ano nga ba ang problema sa kwento at ano ang magiging solusyon nito. Ang graphic organizer. Ang graphic organizer, ito ay isang malawak na kategorya ng visual na kasangkapan sa pagtuturo na ginagamit upang tulungan ang mga mag-aaral na mag-organisa at mag-analyze mismo ng impormasyon. Sa konteksto ng alamat, maaaring gamitin ang iba't ibang uri ng Venn diagram para sa paghahambing nito sa cause and effect chart, timeline ng mga pangyayari o yung mga concept map ng mga tema. Mga hakbang na pwede nilang gamitin ay piliin ang angkop na uri ng graphic organizer para
ng isang eksenang mula sa alamat. Pero hindi na ito gaano ginagamit ng mga estudiya sa Pilipino. Ang kasagaran na rin gamit anyway kanang sa mga science ito dahil kung sa Experiment station na experiment. Gamit ang iba't ibang materials tulad ng mga kahon, gaya nito, papel, tela, at iba pang mga kagamitan na pwedeng i-design. Marami na kanilang gagamitin. Pangatlo ay gumawa sila ng diagrama sa pwede rin sa lupo o mag-individual. Pagkatapos ay presenta ang diagrama at ipaliwanag ang piniling eksena kung bakit nila pinili. Ang poster making naman, ang poster making, ito ay visual na estratehiya na kung saan ang mga mag-aaral ay gumagawa ng isang makulay at makabuluhang poster na nagpapakita ng tema, mensahe o malikhaing pagpapahayag sa pamamagitan ng pag-drawing nila. Kaya ito. At ba na pwede nilang gawin ay Saan una, lang? tukuyin ang mga pangunahing tema o kung ano nga ba ang mensahe ng alamat. Pangalawa ay kaluhin kung ano ang layout, kung ano nga ba ang i-drawing nila o yung mga larawan at mga teksto ng poster na kanilang gagamitin. Pangatlo ay gumawa ng poster gamit ang mga makukulay na bagay, imahe at malinaw na teksto. Pang-apat ay ipakita din ito sa klase at ipaliwanag ang mga napiling elemento kung ano nga ba o kung bakit nga ba nila pinili ang larawan mo. Dito naman tayo sa anecdote. Wait lang. So, ano nga ba ang anekdota? Ang anekdota o sa English o anecdote, ito ay isang maikling pagkukwento at na may nilalaman ng mga nakakatawa o kawili-wiling kwento na karaniwang nagpapaliwanag ng mga personalidad o katangian ng isang tao. Maaaring tunay o kathang-isip lamang ito at kadalasang may punto o aral na magtutulong. Ayon naman kay Villafuente at Arcega noong 2019, ang anekdota ito ay isang epektibong kasangkapan sa pagtuturo dahil nagpapalapit ito sa mga mag-aaral sa paksa sa pamamagitan ng mga humor nila at personal na pagkakakilanlan nila. Ang layunin sa pagtuturo ito ay mapaulan ang kakayahan sa pagsulat ng maikling akda. Pangalawa ay mapalagpas ang kanilang pagkamalikhain o yung sense of humor nila. Pangatlo ay mapaulan ang mga kakayahang magbigay ng makabuluhang punto sa maikling kwento. So may aral din siyang makukulit. Ay sabihin na ginagamit sa anekdota ay una ay ang personal sharing. Dito mo ibabahagi kung ano yung mga nagtutunan mo sa kwento o kung ano yung mga Balik Ang siyang una patya. ay ang personal sharing. Dito ang mga mag-aaral ay ibabahagi nila kung ano yung mga nakakatawang pangyayari nila sa loob ng klase. Mga hakbang na pwede nilang gawin ay magbigay ng halimbawa ng personal na anekdota ang guro. Pagkatapos ay bigyan ng ilang minuto ang mag-aaral upang mag-isip. Pangatlo ay hayaang magbahagi ang mga mag-aaral sa harap ng klase. Pang-apat ay talakayin kung ano ang
Sige. Explain lang gamay nga pati mana nagsasad. Analysis activity, yung pagsusuri ng anekdota. Ang analysis activity, ito ay isang estratehiya na kung saan ang mga mag-aaral ay nagbabasa ng isang anekdota at sinusuri nila ito. Na may kaugnayan sa punto ng kwento kung ano nga ba ang punto ng isang kwento, paraan ng pagkukwento, yung mga salita na ginagamit nila at kung ano nga ba ang epekto nito sa mga mambabasa. Ito ay nagpapaugnay din ng mga mapanuring pag-isip at nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano nga ba suriin ang isang maikling akda gamit ang kanilang tono. Pang-apat ay talakayin sa klase ang mga natuklasan at interpretasyon sa kwento. Performance. Ito ay isang estratehiya na kung saan Para mo ka. performance activity dito na nagtatanghal ang mga mag-aaral gamit ang kanilang ekspresyon ng mukha, tono ng boses, depende sa kanilang kwento, at kilos ng kanilang katawan. Kailangan nilang ihatid ang humor at punto ng isang kwento. Mga hakbang na pwede nilang gawin. Ang peer response. Ang peer response, ito ay isang estratehiya ng collaborative learning na kung saan ang mga mag-aaral ay nagbabasa at nagbibigay ng konstruktibong puna sa anekdota nila. Konstruktibong puna sa kanilang mag-aaral. Gamit ang isang response guide, inatasa nila ang mga nilalaman, yung punto at wika na ginagamit nila sa isang kwento o sa anekdota. Ito ay nagpapaunlad ng kanilang kakayahang magbigay at tumanggap ng sariling puna ng may galang. Mga hakbang na pwede nilang gawin, pamahagi ang mga peer response guide gaya ng rubric sa lahat ng mag-aaral. So sila na ang Check anak-anak. ha? Sana Sila na ang check. mag-check lagi samay lang ilang i-rate. Sila na ang mag-rate ng sarili nilang mag-aaral. Kanilang Anekdota. klase. Ah. Kaklase. Pangalawa ay bahagi ang mga sulat na Mga anekdota klase. sa kaparehang nila. Pangatlo ay basahin at tunan ang response guide ng may katapatan. Pang-apat ay bahagi ang tuna sa may akda ng may respeto at pagmamahal. So ang buod ng mga estratehiya sa limang anyo ng panitikan ng kwentong bayan ay may estratehiya na story circle, character mapping, retelling activity, compare and contrast, at moral discussion. Sa dula. Yung sa dula naman ay mayroong playing, script writing, hot seat, tableau, drama circle, at improvisation. Ang sa talumpati naman may debate, impromptu speech, peer evaluation, speech choir, Choir. contest simulation. At sa alamat naman ay may PWL chart, picture wall, story mapping, graphic organizer, diorama making, at poster making. At sa anekdota naman ay may personal sharing, anekdota writing, analysis activity, performance, at peer response. So ang konklusyon nito ay ang pagtuturo ng panitikan ay higit pa sa simpleng pagbabasa. Ito ay isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa kultura ng tao at lipunan. Ang bawat anyo ng panitikan ay nagbubukas ng bagong dimension ng pag-iisip at pagpapahalaga. Ang iba't ibang estratehiya mula sa story circle hanggang sa peer response ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na maging aktibong kalahok, hindi lamang makinig at sumunod. Sa pamamagitan ng